Patong-patong na perwisyo ang idinulot ng mga bagyong dumaan sa Isabela. Bukod sa mga sirang pananim at bahang kalsada, nagkasunog pa sa isang bahay kahit may baha. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Binaha na nga, nasunog pa ang bahay na ito sa Santo Tomas, Isabela noong Lunes. Nataranta ang mga residente. Dahil napaliligiran naman sila ng baha, yan na ang ginamit nila para maapula ang apoy. Pero baha rin ang sinisising mitya ng sunog. Hindi kasi magamit ang appliances, kaya nakakandila muna ang mga residente. Ito raw ang pinagmulan ng apoy. Pero pag wala naman siguro sir tubig yun, hindi sure nagkaroon ng sunog kasi nilipat namin mga gamit namin sir. Apektado rin ang kabuhayan ng mga magsasaka sa lalawigang binansagang corn capital ng bansa. Kabilang dyan si Jason Bernacha na ibinilad sa gilid ng highway ang 400 sako ng nabasang mais. Ang iba nga sa mga yan, bulok na. Mahirap po kasi yun nga po, baka bilhin na lang po ng mura yan. Luging-lugi na siya. Sa ibang bahagi naman ng lungsod, may mga kalsadang hindi pa rin madaanan. Puspuso na rin ang paglilinis sa Bacolod Bridge matapos umapaw rito ang ilog. Lubog din sa baha ang kalsada sa Barangay Santa Barbara. Kahit maganda na ang panahon sa Isabela, bakas pa rin ang iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo. Patuloy ang assessment ng mga opisyal sa halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa Isabela. Mula sa Ilagan City, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.